illegal Philippine passport and documents ng mga dayuhan at ang pagbili ng body cameras para sa mga airport inspectors, yan ang ating tatalakayin kasama si Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang araw po, Ms. Nina. Sa ngalan po ni Commissioner Norman Tansinco at ng buong Bureau of Immigration, magandang umaga po sa inyong lahat. Ma'am, unahin ko na po itong pag-acquire ng mga dayuhan ng mga authentic Philippine passports and documents. Paano po nangyari ito at paano po yung naging verification ng authentication ng mga dokumentong illegally acquired? Yes, dun po sa mga cases na nai-intercept natin, bale, we have recorded at least 10 cases recently. Tinadaan po ito doon sa ating Forensic Documents Laboratory. Ito pong laboratory na to, kung nanonood po kayo ng CSI, parang ganun po, it has state of the art systems, mga machinery po that can look at documents in the microscopic level, and nakikita po lahat ng finer details ng mga security documents, and confirmed po through our laboratory at the documents po na pinipresent nitong mga 10 ito ay mga authentic Philippine documents. So ma'am, ano naman po magiging hakbang at prioridad ng Bureau of Immigration hinggil dito? Yes, Asset Weng, ito po talagang concern na ito is really siguro something na nakababahala for the Bureau of Immigration. During the Senate hearing po for the budget of the BI, nabanggit po ni Senator Bato de la Rosa na isa po itong national security issue. And si Commissioner Tansinco po ay naniniwala at agrees to this. Kaya po bawat case na nai-intercept po ng ating mga tauhan sa ating mga paliparan, even dun po ng ating intelligence division, we forward it to the issuing authority and to the National Bureau of Investigation upang maimbestigahan po at mahanap ang source nitong mga dokumentong ito. Kasi sa nakikita po natin, mukhang malaking sindikato ito. Dahil hindi lang po isang uri dokumento, but different kinds of documents po ang naipipresent nito mga illegal aliens na ito para magpanggap or misrepresent themselves as Filipino citizens. Ma'am Dana, may coordination na po ba kayo sa Department of Foreign Affairs tungkol sa mga pasaporte na iligal na nakukuha ng mga dayuhan? Ano po ang tugon ng DFA tungkol dito? Yes, kinoordina po ito ng ating opisina sa kanila, and we are thankful naman po that they have committed to investigate itong scheme na ito. Sa nakikita po natin, sanga-sanga po kasi itong problemang ito. Hindi lang po sa pasaporte, kundi po sa ibang Philippine documents na ipinapakita ng isang foreign national sa pag-a-apply din po ng pasaporte nyo. So hindi lang po yung passport, marami po siyang mga supporting documents na pinapakita na authentic as well, including po birth certificates na ginagamit po nila to pretend that they are Filipino. So Ma'am Dana, bukod po sa Philippine passports, ano pa po yung mga authentic Philippine documents ang na-verify nyo na illegally acquired ng mga foreign nationals? May lead na po ba tayo kung paano po sila nakakakuha nito? Yes, dun po sa mga na-intercept natin recently, hindi lang siya limited to Philippine passports. May mga nakikita po tayong iba't ibang documents like driver's license, there was a postal ID, even birth certificates po, national ID. A week or 2 ago, there was a Pakistani national na aresto po sa Mindanao that was also misrepresenting himself as a Filipino. And meron po siyang national ID. So nakakabahala po ito because these foreign nationals, alam po natin na illegal aliens sila. In most cases, they are overstaying already. They have, iba po ang intention nila of going here in the of coming or staying here in the Philippines. That's why yung pagkakaroon po ng ganitong uri ng dokumento, authentic documents, makes it doubly difficult for our immigration officers kasi kumpleto po sila lahat ng mga papeles at authentic po ang kanilang mga papeles. Kaya nakikita po natin ito talaga as a national security issue. Dito naman po tayo sa plano ng BI na bumili ng body cameras na gagamitin ng airport inspectors.
Ano po ang kahalagahan at layunin nito, ma'am? Yes, this will ensure accountability sa atin po mga tauhan, particularly sa haliparan. Similar po sa ibang bansa, yung mga law enforcers nila, they have body cameras kung saan po nire-record yung mga pangyayari sa entire tour of duty. With the body cameras that are being procured by the Bureau of Immigration, meron pong live streaming feature para na monitor po ng Office ni Commissioner what's actually happening on the ground. And maiiwasan po natin yung mga complaints about illegal actions, halimbawa ng mga employees o kaya naman po yung hindi mabuting pakikitungo ng ating mga empleyado, because these are all recorded and can be used in investigations. So, Ma'am Dana, kailan po aasahan na magagamit at mapapakinabangan itong body cameras ng ating airport inspectors? Undergoing na po ang procurement ASEC, and we are hoping po that by the end of the year magagamit na po ito at madi-deploy na po ito sa atin po mga tauhan. How about naman po itong mga e-gate, Ma'am Dana? Ilan po ang mga e-gate na posibleng idagdag ng immigration sa NAIA at kailan po inaasahang makompleto ang mga ito? Yes, Ms. Nina, currently we have 21 e-gates distributed in different international airports. So kakaunti pa lang po yan, na i-deploy po yan noong 2019 prior to the pandemic. Natigil lang po ang paggamit yan during the pandemic at yung further procurement yan. But ngayon po inuumpisahan na natin mag-procure ng karagdagan, lalong-lalo na po sumisigla na naman at tumataas po yung bilang ng international travelers. For the next few years po, as a medium-term project of the Bureau of Immigration, ang goal po is palitan ang 50% ng operations po natin sa mga paliparan ng electronic gates. So by 2026 po ang target 50% po niyan electronic gates na kasama po ang procurement ng electronic gates doon po sa budget West End for 2024 na nakahain po sa national government. So we're really hoping and nakikita po natin na maganda po ang posibilidad na ma-procure na natin po ito starting next year para ma-deploy na po lalo't tumataas po yung bilang ng mga bumabiyahe. Sana nga ma-approve na yan para hindi na rin mag-clog yung mga tao doon sa pila na manual. Mas Yung mabilis pagkuha, kasi mas mabilis siya. na ngayon. O, Oo. igaganon mo lang parang photocopy Ibabaliktad mo lang yung passport tapos kukunin na niya yung mga detalye. Sa bantala, sa ibang usapin naman, sinabi ni Justice Secretary Rimulya na talamak sa bansa ang sistemang demand-dami na ginagawa ng mga dayuhan. Ano ba ito, ma'am? Ano itong sistema na ito at paano nyo ito tinututukan? ASEC, yung demand-dummy scheme, matagal po natin nang nakikita ito na inaabuso ng mga foreign nationals. Yung mga foreign nationals po na nakuhuli natin who are illegal here in the Philippines, may mga violation po ng Philippine Immigration Act. Temporary po nilalagak po natin sila sa ating detention facility in Bicutan, Taguig. The thing is, hindi po natin pwedeng i-implement ang deportation kung meron po silang pending na kaso dito sa Pilipinas. Dahil of course, kailangan po nilang pagbayaran ang mga kasalanan nila. Halimbawa po sila po ay nakapatay, kailangan nilang pagbayaran ang kanilang kasalanan at mapiit po kung ano po ang desisyon ng korte for their specific case. But some foreign nationals na nahuli po natin are abusing this by filing cases against themselves para ma-delay po yung deportation. Kahit tapos na po yung deportation case dahil may peking kaso, frivolous na kaso na nakahain po laban sa kanila, na sila rin mismo ang nag-initiate, ay hindi po ma-effect ang deportation. One funny example is that there was this Japanese national na finailan ng vowsy ng kanyang asawa para hindi ma-deport. Pero yung asawang yun mismo ay araw-araw bumibisita doon po sa kanyang asawa upang magdala ng pagkain, pasyala ng asawa, dala ng pasalubong. So it's really
ridiculous to hear na finailan niya ng vowsy ang kanyang asawa pero araw-araw pa rin niyang binibisita. And obviously, ito po ay made up case upang ma-defer lamang ang deportation ng kanyang asawa. But we are thankful to the Department of Justice po na talagang nag-initiate, nag-push na maresolbahan na po itong mga kasong ito. We are coordinating also with the Department of Justice doon po sa listahan ng mga foreign nationals na may mga pending cases pa po dito sa Pilipinas. Hindi naman po sila lahat ay under the Demanda Me scheme. There are also some foreign nationals who have actual pending cases here in the Philippines. But for those na may mga kaso na obviously frivolous cases lamang, we are thankful for the support of the Department of Justice na ma-expedite po ang resolution nitong mga ito para finally po ma-deport na itong mga ito. Magluwag po ng kaunti ang ating detention facility. So, follow up lang po, gaano na po karami yung gumagawa nito at saka usually ano pong nationalities nitong mga to? Iba-iba po yung mga nationalities, but usually po niyan kapag meron pong matindi-tinding kaso na kinakaharap dun sa bansang pupuntahan nila and umiiwas sila doon sa magiging epekto ng kaso na yun sa kanila in their home country, saka po sila ganito magfa-file. So it happens with fugitives, it happens with people na merong mga pending criminal cases in their home country. Sa ngayon po, sa ating records of the almost 300 foreign nationals in our facility in Taguig, almost half po ang merong pending cases here in the Philippines. But not necessarily under the Demanda Me scheme. Siguro half them have filed cases against them. And the thing is, nagkokopyahan pa po itong mga ito when one foreign national hears na yung kasamahan niya doon ay nag-file ng kaso laban sa sarili at na-defer ang kanyang deportation, kokopyahin and they will hire the same set of lawyers. So isa na po ito sa mga tina-target ng Department of Justice. They verbalized this din as well in previous interviews. Itong mga loko-loko, siguro masasabi natin na lawyers na take advantage of this ay dapat ma-penalize din for what they are doing. So marami na rin pala yung mga nakakulong dyan sa BI. Ito po, meron po tayong pahabol na tanong mula kay Tuesday New ng DZBB. Sa illegal na passports, posible daw po bang may taga-gobyerno na kasabwat dito? Mahirap namang magkaroon ng authentic passport sa mga dayuhan kung hindi sila mismo binigyan ng mga taga-gobyerno. Well, hindi natin maaalis na yes, hindi po natin maaalis na posibilidad yan. That's why we forwarded it po to the NBI as well as the issuing authority para maimbestigahan pong maigi itong kasong ito. It might be a web of different individuals po na nagsisimula ng mga ganito pong kalokohan. So we think that it's really high time na magkaroon po ng crackdown against the syndicates that are part of this, whether it be from the government or from the private sector, yung mga fixers po na paggala-gala. Kasi doon po sa mga cases before, when we are asking them, of course, we only get a snippet. Ang nakukuha lamang natin is a snippet of what is really happening. The usual thing na sinasabi nila is, inaabot na lang sa kanila yung dokumento nila. Ang karaniwang nagbibigay sa kanila ay kalahi din nila. So meron silang fixer na kalahi din nila. But hindi natin alam sino ang ka-fixer na yon upang makuha yung mga ganun uri po ng dokumento. So through the help siguro ng NBI and of course the Department of Justice, maaari pong maimbestigahan ng mas malalim-lalim po itong problemang ito. Ma'am, mensahe niyo lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon mula sa Bureau of Immigration.
Yes, siguro po, in behalf of Commissioner Norman Tansinko, makakaasa po kayo na tuloy-tuloy ang modernization ng Bureau of Immigration. Ngayong coming bar months, dumadami na naman po yung mga biyahero. So makikita niyo po lahat ng mga improvements natin on the technologies of the Bureau, on the people, on our manpower this coming holiday season. Yun lamang po. Salamat. Maraming salamat po sa inyong oras, Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Salamat po.